pala pag nasa galaan itong batang ito hindi iyakin. Yan mga kabosing, ang takaw. Yung magandang umaga sa inyong lahat. Umaga, tanghali o hapon man yung napanood ang video kong ito. Magandang tanghali at as usual, lagi na po akong tanghali nakakapag-video. At siguro hindi ko natanda ako yung nakapag-video ng maaga mga kabosing. Good day sa inyong lahat mga kabosing. So, kung mapapansin po ninyo yung mga video ko, laging tanghali hapon mga kabosing. At inaamin ko mga kabosing, lalo kung may okasyon akong pupuntahan, yung aming usapan na alas 6, alas 7 ay lagi po akong late mga kabosing, lalo nang ako'y aktibo pa sa sa aasikaso ng mga jeep ko. Hindi po ako nakaka-on time mga kabosing, kasi yung bang tipong aalis ka na tapos may mga problema pang aayusin. So doon tayo nagkakaproblema. Lagi na lang totally lagi po late. Yan. Ngayon mga kabosing, ngayong araw nito ay naisipan ko pong mag-video ulit. At kasi yung anak ko po na yung aking anak na babae na nagtatrabaho, ay gusto po niyang bumili ng motor. So matagal ko siyang laging sabi ko, diniscourage ko na pangit na bilhin niyang motor. Kasi aminin natin na dadalawa naman yung gulong. So kung yun yung 4 wheels ay nagkakaroon ng problema sa aksidente. What if kung hindi dadalawa? So kaso, ang kulit mga kabosing, kaysa daw naman maubos yung pera niya, bibili daw siya ng motor. So yun ay kanyang pera. Try natin payagan na lang mga kabosing, kasi ang kulit araw-araw na ako mga kabosing kinukulit niya na nung una mga kabosing second hand, sinasadya ko pong hindi makabili kasi lahat ay pinasabi ko'y pangit. Ang problema mga kabosing, hindi na ako makakaligtas kasi ang bibili niya brand new na. So hindi ko na pwedeng siraan yun na pangit yun. So siguro igagayad na lang natin kasi gagamitin daw niya sa pagpasok yon para less anong tawag doon, yun sa makakapasok doon siya na maaga kahit late, kasi ang alam naman niyo yung motor ay madaling gamitin lalo kung traffic mga kabosing. So kung mapapansin ko na hindi siya responsible maggamit ng sasakyan na motor, po siya magagawa kung patigil ko yun mga kabos, kahit kanya yun, pipigilan ko siya na gumamit ng sasakyan. So ngayong araw na ito mga kabosing, isamahan nyo ako at sasamahan natin yung anak ko. Bibili po siya sa Honda dito sa may Dasma at may kausap na yata siya. Titingnan natin kung okay siya. Ayan, samahan nyo ako mga kabosing, tara. Ayan mga kabosing, alis na tayo. So ang gagamitin mga bossing ay yung isang sasakyan na yan. Hindi po natin magagamit yung lagi nyo pong nakikita sa sa vlog. Yan, si Bumblebee. Dahil po ang pinagawa ko po ang injection pump yan at bahala ko sana ipakalibrate gawa ng hindi na siya papasa sa sa smoke test. Medyo mausok na mga kabosing. So ang gagamitin natin ay ibang sasakyan. Ito pong green na Revo. Ayan. Tara, samahan niyo ako mga kabosing. Simpleng celebration lang tayo, baby. First birthday ang importante. Sabi, hindi ko naman niya alam yun. Di ba hindi alam kung may picture kayo na marami? Si Sam, alam naman. Tsaka kawawa yung baby. Bakit? Ganito yung baba. Nang isang malimang lito, si tatay sa kabilang. Ayan mga kabosing, punta tayo sa diretso na tayo sa saan yan? Honda Paliparan. Sama ko yung dalawa kong anak at yung apo ko na
Mulagang mulaga lagi. Nakakalamin ngayon na lang nakakita ng tao. Baka pag ito'y nakakita ng tao, ito'y ano, mag-iiba-iba. Bossing, ang kukuha natin yung motor ay ano, balikas. Mahirap kasing kumuha ng hulugan na ganyan, talagang hindi mo rin masasabi na makakahulog ka. Problema mga kabossing, sa pagkuha ng cash, hindi tayo masyadong ini-entertain ng ano, ng mga ahente. Kasi ang pagkaalam ko dyan, wala silang masyadong kita pagkakas. Hindi katulad ng hulugan. Pag hulugan, subuko yan eh. Pag nag-i-inquire ka sa mga kasa, mas gusto nila yung customer, yung kukunin mo ay hulugan kaysa kas. Kasi mas maganda kita nila sa ganun eh. Lalo yung mga agent, ano, nakikita sa mga ganung hulugan kumpara sa cash. Ang problema naman pagka hindi naman tayo nakaka-sure sa ating ano, sweldo, kaya mas maganda yung cash, wala ka nang intindihin. Pero try nating dumaan sa Honda Tasman dyan sa ano. Tingnan natin. Mga tayo mga kabossing, mukhang naghihingalo na to. Mas mura dito. Ayun, 70. Diba may gray yan? Gray? Ano, yung street na. Street ba yan? Street. Yung ganyan. Street yung design. Ayan mga kabossing. Limited edition. Magkano yung kami? Magkano yung ano? Ito, 76? 76. Ayan, 76 limited edition. Ayan mga kabossing, mas mahal pala itong limited edition. 76.
So ang hanap na kulay, yung budget namin, ang hanap namin ay ano yan? Premium. Premium white. Premium white lang. Ang diferensya magkano? 2,000? 4. Oh, 4,000. 4,000? Nag-vlog ka? Tara. Lipat kami mga kabosing. Wala ditong available na ano, na premium. Ayan mga kabosing, dito tayo titingin sa ano to? Moto Express. Sa? Saan na? May eggs. Moto Express. Yan ano? Ayan. Parkingan pa. Dito lang daw may available na ano, na Honda Beat Premium. Ayan mga kabosing, andito na Honda Beat. Ito yung black. Kaya mga kabosing, magpipill up na siya para siguro yung pang unit nakita mo na dapat in ba yun? Puti na yun? Ibig sabihin kausapin niya? Nakausap ko na online. Nasulat ko na din lahat, sir. Ma'am, pumunta kayo ma'am. Wala, sarado na kami. Maganda. Parang mas maganda to sa limited edition. Honda Beat Premium. Sige sir, ano muna natin, simula natin mga papel. Ano yun, boss? Wait naman. Isang buwan Rhea. Bago mo magamit ang ayos, ang rehistro. 15. Around gabi. Magkano daw? Deliver. Maya pang alas. Alas 5 pa ang out eh. Babiyahe pa siya.
Ayan mga kabusing. Ganda. Bossing Robert official po. Daan po. Okay lang. Bagong motor ni tita. Ay, tulog. Premium sir, white, tsaka matte black. Matte black, white. Yun lang po. Premium. Tapos yung sa klase na ako dati, plain. Blue, yellow, red, green. Sino ka sarap dito, eh? Sino ka sarap? Mga lolo. Ulo niya? Ano yung nanay kasi Ano ito? Ito may kanina dito? Mas ano tingnan. Mas malinis tingnan. Tsaka yun na yung sticker. Mas maganda nga ito doon sa Mukhang luma na yung isa eh. Ha, Ellie. Say hi. Hi. Hello. Simbulin mo na, parang sabi ko na mga sundo mo. Tampay mo pa sa wala. Siyempre. Wow. Dapat helmet mo. Pinultong ko na. Pangatlo na yan. Ewan ko ba dyan? Pants na lang niya yung basa. May camera eh. Ellie. Smile. Broom broom. Tama na. Kaya mga kabosing, nagbabayad na. Para yan dito mga kabosing. Saan ba ito? Akin? Akin? Yan mga kabos. Ano yan eh? Katas ng McDo.
Bali, nagtatrabaho sa McDo, working student. $72,400. Ano? Rhea? May 72,400. 400, ano? Ayan mga bossing. Honda Beat Premium 72,400. Wait, tsura niya mga bossing, parang pambabae talaga. Ayan mga kabossing, ito ay choices niya kasi alam ko matipid to. Di ba matipid to ma'am sa ano? Sa gas, di ba? Yun mga kabossing, bumili kami ng motor. Ang problema, hindi namin maiuwi. Yun ang problema. Kaya maghahanap tayo ng tatawagan ko yung isang driver ko para makuha to. Yung mga gustong magkamotor tapos ano, wala palang marunong magmotor pa uwi. Ako naman may marunong naman magmotor pero pang ano lang, panlooban lang. Saka lisensya ko ay pang 4-wheel na lang mga kabossing. Sunduin natin yung driver ko. Tara. Ayan mga kabossing, at tatawa ko bumili kami ng motor pero hindi namin kaya iuwi. So nung mabayaran, ang nagiging problema namin, hindi pa namin kaya iuwi. Para bang ano, ewan ko ba, bigla na lang nagkabayaran So kailangan natin gumawa ng paraan para maiuwi. Hahanap, tatawag tayo ng driver. Bali mga kabossing, yan ay ano, yun ay, yung anak kong yan ay nagtatrabaho sa McDo. So pero ano po siya, nag-aaral pa rin, first year college sa NU. Talagang masinop yun So wala naman tayo magagawa pag pera niya. Yun ang kanyang gustong mabili. Kaya suportahan na natin. Sabi ko, suportahan ko na lang. At least no, sa edad na 19 ay nakapundar siya. Ayan. Malaki na yung ano, pero ang pag nag-aaral po siya sa inyo pero ako nagpaparal sa kanya. At the same time, kahit tayo ko ay hindi rin man nakikinig sa akin, sabi ko tumigil na sa pagtatrabaho. So hindi man natin siguro, ayaw ko kasi ano mas maganda yung sarili niyang sikap para at least nakita niya kung paano ang hirap na kumita ng pera. So pag yan ay galing sa kanya pinaghirapan, alam ko maiingatan yan kasi manghihinayang yan So ano, nakaka-proud din na yung mga anak ko nakakabili ng ganyan. Kasi yung mga edad na yan mga kabossing, parang wala nung mga ganyang edad pa ako, wala akong plano na, at saka hindi ko naiipon yung mga ganyang kalalaking pera. Tara, sunduin natin mga kabossing, driver. Ayan mga kabossing, May extra lang gas yan ayan mga kabossing, nagutom na kami. Di pa kasi kami kumakain ng tanghalian. Dumaan muna kami dito sa McDo. Mga kabossing, sa totoo lang hindi ako mahilig sa ganung motor. Kaya lang hindi ako nasa-safety yan sa motor Ayaw ko ba sa mga yan. Sana maging maingat sila sa paggamit niya.
na yung tiyang ko. Buti pa pala pag nasa galaan itong batang ito, hindi iyakin. Yan mga kabosing, ang takaw. Yung mga kabosing, andito tayo sa bahay. Hindi na tayo nakapag-video ng pauwi. Bali nung ihatid ng driver ko yung motor ay naghiwalay na kami. Then pagkakain namin, so wala na akong sa mood mag-video kasi pagod na. Then may mga bibilihin pa akong mga gulong ng aking mga jeep. Kaya hindi ako nakapag-video mga kabosing. Ang totoo yun talaga, sinamahan ko lang. Pero nung time na yun marami akong may mga lakad ako. Kaso kinukulit talaga ako nung anak ko na bumili ng motor. Yan. Mga kabosing, sa totoo lang talaga inuulit ko, hindi ako kumbinsido dun sa mga sasakyan motor. Pangalawa, kasi pag hindi ka disiplinado sa ganyang pagdadrive ng motor, matakaw yan sa aksidente mga kabosing. Nakikita ko kasi sa sa mga nagmumotor, pero siguro maraming kukontra sa sinasabi ko, pero dapat talaga disiplinado yung yung pag nagmumotor ka. Kaunting pagkakamali mo, walang magaling dyan sa motor Pero yung decision ng anak ko na gagamitin daw niya sa pagpasok para sa oras sa pagpasok para mabilis daw. Yan, totoo niyan mga kabosing, ay baguhan yung anak ko. Babae pa, saka bata pa. Malalakas lang talaga ang mga loob yan, nag-aaral siya sa inyo, tapos pagkalabas niya papasok pa siya sa McDo. Wala, hindi ko na mapigilan mga kabosing matagal ko na hinihimok na tumigil ng pagtatrabaho, pero hindi ko na talaga mapigilan. Sa totoo lang nakakatulong naman kasi yung mga yung pansariling gusto niya ay nabibili niya, pero hanggang ngayon hindi ako komportable. Minsan uuwi ng gabi so kaya pumayag na rin ako na magmotor kasi naglalakad po yung pauwi sa gabi.
So kung nakamotor, baka iba-iba naman pag nakamotor siya. Kaya lang, ang kinatatakot ko diyan yung mga ano, yung unexpected na mga ano, na mga insidente. Ayan. At saka mga kabosing, hindi na rin talaga ako nakapag-video ng pauwi. Lalo po akong dinalahik ng ubo. So ang payo po sa akin ng doktor ay ako yung mag-mask kasi allergy po yung ano, yung ubo ko. Once na nakaamoy ako ng kaunting usok, ayan na. Diyan na po ako atakehin ng ubo. Yung ubo ko ay ano, pakunti-kunti lang pero malimit. Ayan na. Nakakairita mga kabosing. Then sa pagbibideo nakakahiya rin. So sana maunawaan niyo ako. Ganito talaga ako allergy sa pag ako nagkaroon ng allergy, ang tagal mawala. Malalaman ko na lang pag hindi ko masyadong pinapansin, wala na pala. Ayan. Pero matagal naman akong magkaroon. Ayan. So ayun, ginagamit na niya sa ano, gagamitin niya sa pagpasok daw at sa trabaho. Diretso na siya sa ano, sa pagpasok at ginagamit niya. May lisensya naman po 'yun mga kabosing ko. Bago ko pumayag na bumili ng motor at gumamit, ay hindi ako pumayag na wala siyang ano, non-proof na lisensya para at least may karapatan siyang mag-drive mga kabosing. At yun, sa kanya rin nakapangalan. Minsan kasi hindi ko mapangunahan at sariling sikap niyo kasi yung gamit na yun. At minsan sa isang banda naiisip ko maganda rin yung nakakapuntar sila ng ganon. Kasi yung pagpera madali kasing gastusin kahit pa nasa bangko yan o sa ATM. Wala. Minsan pag anong kailangan i-withdraw. Kaya pinayagan ko na. So sana maging disiplinado at responsableng magmotor. Although babae naman siya, siguro naman di katulad ng mga lalaki mag-drive na malalakas ang loob. At saka hindi man tuong kalayuan yung kanya pinapasukan dito sa bahay. Ayan mga kabosing, pagpasensya na itong video ko, nagkaputol-putol na. At nung mapagod ako ay binitawan ko na yung camera. Kaya naputol nung ano, pagkakain namin. So kaya ngayon lang ako mag-outro. So sana ngayong araw na to ay maging maayos tayong lahat. At salamat sa pagsama sa aking video, sa aking vlog. At iniulit ko, ako yung lubos na papasalamat sa mga tumatangkilik sa akin ano, mga video. Kahit napakasimple lang mga kabos. Parang simpleng buhay lang ba na nakikita niyo na siguro hindi lang ako, parang ganito din lang rotation ng buhay ng mga kabosing. Ayun. So muli magandang hapon sa inyong lahat at until next vlog na lang. So sana next time sama-sama ulit tayo mga kabosing. Salamat.